Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. I am Abdul Rauf A. Kamid, Bais 2A, and will be reporting in this subject contemporary political trends. Prevent externalities. What is externalities? So externalities are indirect costs or benefits produced by an activity which impacts society. Externalities affects those who are not direct participants or beneficiaries in the activity, and they may be negative or positive. Factories can produce air pollution that individuals living nearby must breathe, or they may contaminate a city's water supply. Obviously, these are negative externalities. Those suffering from pollution do not share in the profits of polluting factory earns by its activity. So, ano nga ba ang externalities? Ito ay hindi direktong nakakasira o nagbebenepisyo na nagdudulot sa mga ginagawa na mayroong epekto sa lugar. And these are the common examples of externalities which is caused by the motorcycles, smoke of cigarettes, and other things na hindi maganda ang benepisyo sa lugar. Yung mga factory o mga pagawaan na nagpo-produce ng air pollution na naaamoy at nasisingot ng mga tao at maaaring kahit ang city water supply ay masira ng dahil dito. Ito ay iilan lang sa mga posibilidad na hindi magandang dulot ng externalities. At minsan talaga, or let's say na wala man lang nakukuhang mabuti ang mga naghihirap na tao dahil dito sa pagawaang ito. Education is an example of a positive externality when members of society other than students benefits from a more educated population. Governments regulate activities that impose harmful or undesirable externalities. Externalities are not always physical, as in the case of pollution. So, tama nga naman na kung merong example ang positive impact ng externalities, ito ay ang edukasyon. And in fact, governments regulate it siguro na rin dahil sa ito ay nakakasira. Positive externality. When consuming or producing a good causes a benefit to a third party. Example, walking to work reduce congestion. Ito yung positive impact ng externalities na kung saan ay gumagawa ka ng bagay na may pakinabang o nakakabenepisyo sa iba. Halimbawa na lang sa atin. Kung meron tayong pupuntahan, nakakatulong ang paglalakad dahil ito ay nakakabawas o nakaka-reduce ng cholesterol sa ating katawan since wala naman itong nai-involve na anumang material. So in the other side, negative externality. When consuming or producing a good causes a cost to a third party. Example, air travel causes an increase in pollution. Ito yung negative impact ng externality na kung saan kapag may nagko-consume or gumagawa ng bagay, ito ay nakakasama at hindi nakakabuti sa iba. Ang halimbawa nito ay ang mga paliparan o kahit na anumang sasakyan na may nai-involve o may lumalabas na usok galing dito. And they may also be psychological or aesthetic. A pornographic bookstore located next to a church or a liquor store located next to a school would both be example of externalities that city governments prevent through zoning. Ang externalities ay hindi lang sa katawan ang nasisira kagaya sa kaso ng polusyon, kundi meron din sa pag-iisip ng tao at sa mga bagay-bagay. So when we say aesthetic, it is something related to an art or art is something that exists. So these are the example of psychological and aesthetic externalities. Meron simbahan or let's say religious house na kung sa atin ay masjid, tapos may mga binibenta na libro o tape na malalaswa ang laman or mga alak na binibenta sa tabi ng paaralan. So, negative masyado ang cost or benefits, and this is why the governments regulates activities that impose harmful or undesirable externalities. Kasi nakakasira at nakakasama ito sa lugar. And this is why government must prevent externalities. At dito na lamang po nagtatapos ang aking report or discussion. Shukran and wasalam.